abogado na Pero kung ang ilang mga NGOs ang tatanungin, diktador si Duterte. Wala siyang respeto sa karapatang pantao. ito yung crime fighting elements natin ay nawawala sa proseso dahil may isang grupo na organized group na sa tingin namin ay finance, backed up by a powerful person or a powerful group na kung saan sinushortcut yung justice system natin. Sa huling bilang ng case o ng Coalition Against Summary Executions, isang NGO sa Davao, 228 na ang napatay ng Davao Death Squad, ang grupo ng mga vigilante na di manoy konektado kay Duterte. Noong Enero, pinalabas ang video na ito sa TV, isang teenager na nabaril ng pulis, suspect sa isang krimen. Kitang-kitang walang ginawa ang pulis habang nalagutan ito ng hininga. Pero that person na naghihingalo, bakit hindi nga daw tinakot? Kaya nga, I don't know, you have to ask people ito. But my order really is lahat ng itong life-threatening situation, it must be handled by 911. Tindera ng gulay si Aling Clarita. 3 sa 8 niyang anak ang di manoy napatay ng death squad. Si Richard, 18 years old, inakusahan ng rape. Si Christopher, 16 years old, tumakas sa drug rehab. At si Bobby, 14 years old, di manoy snatcher ng cellphone. Mayroon naman tayong due process of law. Bakit hindi na dinidaan sa ganyan? Yung ginawa nila, sinasabi nila nga, ang pinatay nila, kriminal. Yung ginawa nila, kriminal din eh. Pulis pa raw mismo ang nagbanta kay Aling Clarita na iisa-isahin ang kanyang mga anak. Mismo yung pulis na officer nila dyan sa San Pedro, siya mismo ang nagsabi sa akin na lahat daw ng mga anak ko, Alia brother, nasa kanyang lista. Hanggang ngayon, walang nakakasuhan sa pagkamatay ng 3 niyang anak. Walang gustong tumestigo. Lahat daw natatakot. Yung mga nakakita, hindi na lang magsasalita, baka silang balikan. So nagkakaroon ng environment of fear or atmosphere of fear. 18 anyos lang si Junjun nung siya'y tinagtag ng bala sa labas lang ng kanilang tahanan. Saksi raw kasi siya sa pagpatay di mano ng death squad sa isang gang leader. Parang hayop o pusa o aso ang mamatay, masaktan niya tayo, iyanak pa kaya? Hindi man siya Diyos na parang kumitil pa ng buhay. Mariing kinundena ng grupong Kabataan Consortium ang mga pagpatay ng Davao Death Squad. Ninanakaw raw nila ang pagkakataong magbago pa sana ang mga napapariwarang bata. Naniniwala kami sa pagbabago. Tsaka pangalawa, I think nobody has the right to take the life of another person. Yun ang punto namin na kung pinapahintulutan na yun ng batas, let the law take its own course. May programa si Duterte sa radyo at sa local TV station sa Davao kung saan pinapangalanan daw niya ang mga drug pushers at users. Yun nga lang, madalas daw nakasunod nito ang pagpatay sa mga taong pinangalanan niya. Several weeks after daw ho, namamatay yung mga ina-announce mo sa radyo at sa TV. Tanungin mo yung kapitbahay mo, huwag mo kong tanungin kasi ako, I just said na ito yung mga tao. It is my solemn duty to do it. Then, drugs, hardly in this city. Hindi pwedeng ba? Pero Mayor, itong kampanya nyo against drugs, ang napupuntirya lang daw ho lagi, yung mga small fry. Wala pa daw ho kayong huhuling drug lord o big time na drug syndicate. Totoo, sabi niya, wala naman kasing milyonaryo dito sa Davao na sumasali yan sa drugs. Sariwa pa rin sa alaala ng mga taga Davao ang video na ito ni Duterte. Dumating sa crime scene na armado. Nilapitan ng isa sa mga bangkay at tila sinipa. Marami ang pumuna at bumira sa kanya. Alangan daw ang kanyang ikinilos para sa isang opisyal ng gobyerno. Pero para kay Duterte, trabaho lang, walang personalan.